September 21, yun po ang unang malaking protesta para palaban na pagbati mula sa Gabriela! Pues, babahain natin ng galit ang Luneta! So, Paalala po natin sa kanila na kahapon ay wala sa loob ng ating mga screen. Nararanasan po natin ito sa ating mga kalsada. Kaya nandito po ang tunay na laban. Tawagin po natin sila. Sumali na kayo! Welga kami! Sumali na kayo! Welga kami! ako ang dami na. Ito lang yung nasa na program na. Ang OG Nepo Baby na ngayon nasa posisyon, si BBM. Mga
kasaysayan din po ang galit ko. Personal din po ito. Ako ay taga Malabon. At ibig sabihin po nito, lagi pong binabaha ang bahay namin. Lagpas bewang po ang baha sa bahay namin. Noong Ondoy, noong Milenyo, noong 2020, Pero hindi lang yun, dapat meron ding pagbabago ng sistema. Kasi alam mo po, matagal na to. Nung panahon pa ni Cory, meron yung tawag na Countrywide Development Fund. Tapos umabot sa Priority Development Assistance Fund. Ngayon, wala na pong pangalan, pero mas malala. No, ang tawag natin dyan, Hidden Pond Barrel System. Kung na-abolish yan, ay ulit pa rin tayo ito. Kaya po, may mga maliliit pa lang, no? Maliliitan, marami na nagaganap ngayon. Pero sa September 21, yun po ang unang malaking protesta para sa pagpapanagot at laban sa korupsyon. Sama po kami ron, sana sumama rin ang mga kababayan natin. Galit na at hindi na magbabago. Ang gawa nito para kung ano man yung nakalagay dyan, kunwari may flood control project, pero ang katotohanan, Well, of course, una yung mapangalanan at mapanagot lahat ng mga sangkot sa pangungurakot at pandarambo sa flood control at iba pang mga infrastructure projects. So yun yung una. Pangalawa, dapat may makulong. Hindi pwedeng puro mga investigasyon na walang patutunguhan. Kaya nga naghihintay tayo sa aksyon di lang ng mga investigating bodies, no? Kundi may sapat-sapat na basis para kumilos sa DOJ, para kumilos sa municipal. Yan parang nagtutulog pa sa pansinan. hindi po ba nanginginig ang inyong mga sikmura sa galit nang makita natin na kaysa Kailangan harapin ng Pangulo ang sarili niyang responsibilidad sa korupsyon. Yung mga budget na pinag-uusapan natin ngayon, 2023, 2024, 2025, tinirman niya lahat na yan. That is the President's budget. May kapangyarihan siya ng veto. Ibig sabihin nun, pwede niyang kansilahin. Kung ginawa niya ang kanyang trabaho at inaral talaga yung budget na inaprubahan ng Kongreso. In fact, noong 2025, ginawa na niya, nagtito siya ng 26 billion pesos worth of land projects. Kaya palang gawin yun. Bakit? Simula pa lang, hindi ginawa. Kaya ang punto natin, ultimately, budget yan ng Presidente, may responsibilidad at pananagutan ng Presidente. Pero ngayon, ano ba ang reaksyon ng mga politiko? Sa karamihan sa kanila, business as usual. Wala lang. Patuloy na hinahanapan ng paraan na ang mga kickback na hidden na ngayon ay makuha pa rin nila. Pero sinasabi ko po sa inyong lahat, may mga iilan sa kanila hindi na natutulog. Nawawalan ng tulog, hindi na makampante dahil takot sila. Paano kung yung bahay ko naman? Paano kung hindi humupa tong issue na to? Kaya naman, ang ating hamon sa kabataan, ang ating galit, huwag natin hayaang mawala. Panghawakan natin, alalahanin natin ang gutom na naramdaman natin dahil wala tayong hawak na pera. Alalahanin natin ang baha na ating nilusong na hanggang dito at wala tayong magawa kung hindi i-risk ang magkasakit, ang mamatay sa leptospirosis, at ito na nga ang nangyari sa ilan nating mga kaibigan. Huwag natin hayaan na ang galit natin ay mabuhusan ng malamig na tubig dahil kung araw-araw lang tayong lumalabas, doon lang tayo makikita ng tunay na pagbabago. Doon lang tayo makikita ng takot sa mata ni Marcos Jr. sa lahat ng mga senador, kongresista at DPWH na patuloy na iniisip lang, kaya naman tong lagpasan, kaya naman tong mapakalma. Pero hindi kalma ang kabataan. Hindi kalma ang pag-asa ng bayan na sa harap-harapan ay ninanakaw ang kinabukasan natin. Kaya marami pa tayong mga susunod na mobilisasyon sa September 21 kung sa tingin ni Marcos Jr. na Chief Architect ng 2026 budget
na kaya naman tong lagpasan, okay lang na bahain ang ating mga bahay pwes. Babahain natin ng galit ang Luneta. So ngayon, hindi natin hahayaan na ang DPWH na 880 billion pesos sa bagong budget ngayong taon. Alam niyo po ba yung plano nila? One-third po nito nakalaan lang sa flood control project na makikita natin ngayon na gawa-gawa lang, kunwari para ibulsa nila. Hindi natin nahayaan ito at kung anumang pagtatago nila sa hidden pork ay lantad na sa ating mga mata. Kita-kits po sa September 21, 9 a.m. sa Luneta. Patuloy natin ipagpanawagan ang tunay na pagbabago. Panghawakan natin ang mga prinsipyo na nagpatuloy na pakilos ng kabataan noon at hanggang ngayon. The people united will never be defeated. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Tuloy lang ang ating laban. Pag-asa ng bayan! Kabataan! Mga kasama, kapag lumulubog ho ang ating mga bahay, ang ating mga komunidad sa baha, ang pinaka-apektado rin doon ay ang mga estudyante, ang mga hindi makapasok na mga mag-aaral. Tandaan ho natin ang mga araw na nangyayari yun, na nalulubog ang ating mga bayan, sila ang primaryang apektado kasama ang kanilang edukasyon. Pag-asa ng bayan! Kabataan! Para po sa ating susunod na tagapagsalita, tinatawagan po natin ang former congressman na ngayon nagre-representa ng mga kababaihan sa ating lipunan hanggang sa Kongreso, si Tatay Lago mula sa Gabriela. Palaban, militante! Isang palaban na pagbati mula sa Gabriela! Iparinig natin ang lakas ng boses ng mga kabataan! Nandito rin ang mga kababaihan laban sa korupsyon! Nandito rin ang mga LGBT laban sa korupsyon! Gina, ang mga kababaihan at ang mga LGBT na ipakita ang ating galit sa korupsyon, galit sa mga patakaran na lalong nagpapahirap sa ating mga kababayan, galit na ang serbisyong publiko ay ginagawang negosyo at pagkakakitaan dito sa ating bayan. Sa katunayan, nakita po natin ang pagkilos ng mga kababaihan sa iba't ibang mga komunidad, sa kanilang mga barangay, nagsasama-sama upang pagtalakayan ang mga isyu ng bayan, lalong-lalo na kung paano ba mapapanagot ang mga magnanakaw at mga korap sa ating pamahalaan. Papayag ba kayo na habang tumataas ang presyo ng mga bilihin, lalo na ng presyo ng bigas, pagkain, ng kuryente, lalo namang lumalaki ang pondo na ninanakaw mula sa ating bayan? Papayag ba kayo na habang binabaha ang ating mga komunidad, binabaha ng korupsyon, binabaha ng pagnanakaw ang Pilipinas? Papayag ba kayo na magpasa hanggang ngayon ang mga pagdinig sa Senado, sa Kongreso, wala pa namang napapanagot, ipinapakita lang po mga kababayan, nangasahan po natin, hindi lang ang Kongreso, hindi lang ang Senado, hindi lang po ang Independent Commission, kundi ang aasahan natin ang mismong lakas ng sambayan ng Pilipino, ang mismong lakas ng mga kababaihan, ang mismong lakas ng mga estudyante na hindi pumapayag sa korupsyon, hindi pumapayag na patuloy tayong ninanakawan, hindi lang po ng kinabukasan, kundi ng magandang kasalukuyan.
dito sa ating bayan. Kaya nga naman, ang mga may greater independence on the one na tinayok ng executive order. Na ibig sabihin, nasa ekutibo yung kamay. No? At dahil dito, nangangamba tayo na may paraan na kung sino man yung ano man, ay pwedeng mapagtakpan. At may selective ang justice. So sa atin, kailangan natin pagbantayan ito. At ang surefire way para ma-ensure na mabantayan natin ito at talagang mararamdaman ng mga mamamayan na may impact yung kanilang galit na lumabas sa mga kalsada, bumuhos ang galit dito. At araw-araw nating ipapahayag na hindi katanggap-tanggap ang ganitong klaseng araw-araw na babahain o kaya may sad na babahain tayo. And in the end, yung mga persono na natakutan dito ay binulsa na lang. Unang-una po si Marcos Jr. Dahil sa nagdaang mga taon ng kanyang termino, nakita natin yung paglobo ng flood control projects. At naka-pair po ito sa realidad na palpak ang flood control sa ating bansa. Alalahanin natin yung 2024, noong in-announce ni Marcos sa kanyang State of the Nation address na may 5,000 plus flood control projects kaming natapos, no? Tapos nagbalakpakan ng tao. Pero sa mga susunod na araw, binagyo sa National Capital Region, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, bumaha. Sa aming bahay, ang baha ay hanggang dito. Sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, lagpas tao. Maraming mga agrikultura, crops, ang nawasak. Maraming mga buhay na ang naantala. So ito ay pruweba, no? Na yung bilyon na binubuhos sa flood control projects, hindi natin nakikita yung ganansya. Ang nakakaganansya lang yung mga iilan na binubuhos sa ito diretsyon. Siya, mga senador, mga kongresista, DPWH, officials, engineers, at iba pa. Pero hindi lang siyempre kay Pangulo ang mananagot na dapat ang lahat ng kurakot. Lahat ng senador, kongresista, DPWH officials, engineers, lahat ng bureaucracies sa ganitong klaseng sistema ang hinahayaan na magbalang mga tiwali.